Hi guys, welcome sa bagong episode ng AJ Beat Reviews. So, quick review lang kasi meron akong natapos na bagong project na pinagawa ng client. So this is a 17th century na Ottoman mace. So ito ay Turkish. So ito pong handle niya ay bakal kasi ganun yung design niya. Ang ginamit ko dito mild steel para medyo flexible siya, wala siyang putol. Nagkaroon ng pag ihahampas mo to may shock, di ba? So pag gagamit tayo ng carbon steel sa ganito, may possibility maputol. So para sa tibay, ang ginamit ko mild steel. Then yung head niya medium carbon steel. Kung di ako nagkakamali, 1045 yung bakal na ginamit dito. So yung heat treat nito, medyo maano lang, hindi siya sobrang lutong kasi baka mabasag din, sayang. So yung head niya, ayan, flange siya. Flange. Alam ko flange ata yung flange. Tamang big kasi, flange. So, different school. Sabihin ng flange, ayan, may mga ganon. May hiwa-hiwa, may ribs. Yan. Siguro para ma-multiply yung power kapag ihinataw siya. So, ang bigat niya, no? Pero pag titimbangin mo siya, siya po ay 2.1 kilos. So, 2.1 kilos, very heavy sa pakiramdam dahil may leverage pag dito mo siya hinawakan. Pero pag hawakan mo siya sa gitna, medyo magaan. So, dahil lang sa leverage, kaya ang bigat niya. So, nung una kong ginawa to, umabot ng 3.8 kilos. So, hindi siya kayang i-wield ng isang kamay lang. Kasi nung una, kailangan dalawang kamay. Hindi mo talaga kayang, maski dalawang kamay, ang hirap niyang ipang ganon. Ang hirap niyang i-swing. So, ngayon, 2.8 kg na siya. Pwede mo na siyang i-swing. Ayun, naglagay pala tayo dito ng flared end para hindi dumulas. So, pag gagamit ka ng ganitong mace, kailangan may gloves ka. Kasi yung pagdulas dito, pinipigilan siya nitong flare niya. Pero medyo matalas, kaya kailangan naka-gloves ka talaga. So, effective naman siya, ramdam ko sa kamay ko, hindi ko siya mabibitawan. Kahit anong gawin ko, kahit tumama ito sa matigas, hindi siya mabibitawan. So, kahit banda dito mo nahawakan, basta nakaano siya doon sa may kumakagat tong na to eh. Itong flare na to kumakagat sa leather. So talagang hindi siya mabibitawan. Tapos focus ka dito sa makikita nyo may small details yan. Yan. So copy siya doon sa original. Meron siya nakabaon na brass. Tapos may mga tuldok-tuldok. So yan. Sa dulo naman, yan, itong pinakang head niya, may butas yan, nakasuksok. Tapos pinukpok na lang to para lumapad, para hindi siya mabunot. So yun. Nag-enjoy ako sa build na to kasi talagang gusto ko ma-challenge yung sarili ko kung kaya ko ba. Pero talagang yung pagod, sobra. Parang gumawa akong 50 piraso na knife dito sa build na to. Pero sobrang happy ako. Ito yung year-ender build ko. Sana sa mga susunod na taon pa, makagawa pa tayo ng maraming ganito. Masaya naman siya i-build. Ayun. So salamat sa panonood. See you on my next episode. Next year na ulit. Kasi na ngayon eh. Bisperas na. So, Happy New Year guys. Bye.
breathe in, the charcoal turns to red. The air is thick with sulfur, by the fire we are fed. We're not just looking at the polish or the factory line speed. We know the honest birthplace where the steel becomes the need. The billets in the fire soaking up the yellow glow. A secret deep within the metal only the blacksmiths know. It's the hammer and the heat where every story starts. The ripping ring of steel upon the anvil of our hearts. From the raw bar to the drawing out, the folding of the grain. We understand the effort, the sweat, the fire, the strain. Yeah, AJ Blade removes, knows the journey from the coal. We honor the creation that gives a blade its soul. Yeah. Watch the color change from cherry to a dark, deep plum. We talk about the science transformation overcome. The grinding